topic natin ngayon ay talakayin natin ang tungkol sa buhay mag-asawa. Bakit pa minsan humahantong sa paghihiwalayan, no? Okay, yung paksa natin ngayon ay tungkol sa buhay mag-asawa na bakit ba kadalasan ngayon, na unang panahon pa, ay nagkakaroon ng mga hiwalayan. Kasi may kanya-kanyang dahilan yan. Sa ngayon, dahil marami nang sabi makabago na ang panahon, marami ng babae ang nagtatrabaho, hindi katulad ng time ko na ang babae nasa bahay lang, nag-aalaga at nag-aasikaso sa mga anak. Ngayon, bana, babae nagtatrabaho na rin. Kasi para sa kinabukasan na pinaghahandaan nila ng para sa mga anak nila. Diba? O, kaya, ayun, kaya kadalasan ang mga anak ang nag-aalaga dyan, meron na silang mga kasambahay o yaya na natawag, so yun na ang nag-aasikaso. O kaya, napupunta sa lolo, lola, sila nag-aalaga ng mga anak. Kasi both parents nag-work na. Okay. So, nagkakaroon ng simpleng pagtatalo, di ba? Tungkol lang sa trabaho o walang time. Nagiging sanhi ito ng malalim na ugat ng problema para in the end, hindi na magkakaayos at humahantong sa hiwalayan. Hindi na sila nagkakaroon ng maayos na pag-uusap. Ando na yung mga bulyawan, hiwagawan, nandoon na. So, wala nang pagkakaintindihan kasi since pareho silang busy sa kanilang hanap buhay, ang ending, ang nangyayari ay nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan na humahantong sa hiwalayan. Importante sa buhay mag-asawa ang open communication, di ba? Alam naman natin lahat yan na ang dapat ang komunikasyon ng bawat isa o ng mag-asawa ay very vocal. Yun. Pag-usapan ang maliliit na bagay para magkaintindihan sila at hindi yung maliliit na bagay ay hindi na lumaki. Yan, dapat pag-usapan nyo ng maayos at resolbahan agad para hindi na humaba. Yun. Marami nagsasabi o nagbibigay advice kapag halimbawa nagkakaroon na ng problema yung lalaki o kaya yung babae, sasabihin sa kanila na gumamit ng kaibigan or taong mapagkakatiwalaan para mamagitan sa kanila upang mapag-ayos silang dalawa, di ba? O kaya pumupunta sila sa counseling. Pero kadalasan kasi wala nang time sa ganun yung pupunta pa sa counseling para lang ayusin yung bagay-bagay. Kasi kung minsan, yung isa sa kanila, ayaw na rin. Sumusuko na agad. Hindi mo na nag-iisip na halimbawa, paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan. I mean, dapat pakaisipin, para sa akin, dapat pakaisipin na ang buhay pag-aasawa ay hindi gawang biro. Isa yung malaking responsibility at obligasyon ninyo para sa isa't isa at para sa mga magiging mga anak mo. Yun ang dapat kasi para maging maayos ang lahat. Meron namang mga mag-asawa na simple lang pero maayos naman ang kanilang pagsasama. Magkakaroon ng hidwaan pero madaling resolbahan at madaling nilang napag-uusapan at maiaayos. Kaya kung minsan bakit mag-iisip tayo na bakit si ganon, maayos naman ang kanilang buhay, simple lang pero matiwasay, diba? Nagkakaroon man ng tampuhan pero tampuhan lang, then later ayos na. So hindi natin pwedeng lahatin yung ganon kasi iba-ibang ugali ng tao. Kanya-kanya tayong ugali, kanya-kanya tayong sariling pag-iisip o disposisyon sa buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang desisyon. Ayun. Maraming sa ibang bansa nga nagkaasawa, ilang beses nagdi-divorce, ilang beses naghihiwalay. Kahit din dito sa atin, marami ring mga pangyayaring ganun. Wala nga lang pa tayong divorce, pero maraming beses na rin nagkakahiwalay ang isang mag-asawa at nagkakaroon na nga ng anak sa
mga naging previous partners nila. Ganun. So, kung ano pa kaya ang pwede natin gawin para ma-resolbahan yung gano'n? Ano pa kaya ang pwede natin maipayo para bigyan ng pansin yung mga ganung bagay na hindi naman na nangyayari naman talaga ito kahit kanino, kahit sino ka pa, nangyayari ito. Kaya itong mga ganitong bagay na paghihiwalay, pag-aasawa, paghihiwalay, pagsasama, ah, very normal na lang to eh. Kumbaga ano na lang to eh. Normal na lang na nangyayari sa atin. Kaya the usual na lang to. Kahit kanino, hindi katulad ng mga panahon ko is kapag nahiwalay, medyo ano yun, usapin yun. Kumbaga si ganito, medyo malaking ano yun, malaking kumbaga napag-uusapan talaga yun. Ngayon, very common na lang yan. Kumbaga simpleng bagay na lang nangyayari sa buhay natin. Kung hiwalay man si ganyan, may anak man kay ganun, nakailan man yan ganyan, buhay na nila yun eh. Wala na tayong magagawa doon. At saka wala naman tayong pakialam doon. Kumbaga, diba? Ito, napag-uusapan lang natin kung bakit nagkakaroon ng mga ganung sitwasyon. I mean, syempre, hindi naman natin maiaalis yun sa iba na maging ganun ang kanilang buhay at pagsasama, lalo na sa mag-asawa. Dahil yung dahilan yan. Tsaka iba na yung pag-iisip ngayon ng mababae man, lalo na mga babae ngayon, iba na yung pag-iisip nila. Iba na ang buhay ng kanilang kinalalakaran. Paano ba yung sabihin? Iba na yung buhay ng kanilang iba na yung kanilang pananaw sa buhay. Hindi katulad ng mga nakaraan. Kasi mga dating, kumbaga old style pa yon, mga ngayon iba na panahon. Kaya ganun. Marami talagang mga ganyan dahil kasi yung kung minsan yung mga babae, marami na silang mga hinahanap, mga gusto sa buhay, ganun. Parang baliktad na nga, yung mga lalaki nga, yung medyo simple lang at gusto lang maging naayos lang. Pero noong unang panahon, my God, ang mga lalaki, Diyos ko, kaliwat kanan ng mga babae nila. At naku, halos gabi-gabi, hindi sila umuwi sa bahay nila. Nasa labas, nakikipag-inuman. Kaya nagkakaroon tuloy ng problema dahil dahilan sila na meron sila, nakakakilala sila ng ibang babae. Ay, Diyos ko. Kaya, magkakape muna ako. Iba ang buhay ngayon. Hindi katulad noon. Ngayon, para sa akin, ang buhay noon ay medyo matiwasay kahit na ewan ko, nature na siguro ng mga lalaki na ng bababae. Pero ngayon, mas maraming babae. Nag-iiba na sila. Nag-iiba. Nagkakaroon sila ng ibang hindi ko maintindihan. Nagkakaroon sila ng ibang ano ba yun? Gusto. Kanya, yung hindi nila makita sa mga asawa nila, nahanap nila sa labas. Sa labas dahil nahanap nila. Diyos ko, ba't nag-asawa ka pa? Diba? Ay nako, hindi ko alam. Pero, ayun na yun, something with siguro sa hangin na sasamyo natin. May kakaiba siguro dyan sa hangin na yan. Hindi pa ganun kataas ang knowledge ko para malaman ko. Hindi kasi ako scientist. Pero iba talaga. Iba talaga ang mga kababaihan ngayon. Hanggang dito na lang at sa susunod na topic naman natin, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga anak. No? Sa anak. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Tapos mag-comment din kayo para meron din tayong suggestion or opinions para naman sa mga nakakapanood ng ating videos. Okay? Para meron tayong maipayo tungkol sa kung ano man yung ating paksain. Okay? So, thanks for joining in.
See you on the next one. Bye!